Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpaw, wala na nga pong iba si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay mayroon pong kinalaman dito sa pag-date ng Kimpaw nang sila po ay nasa London. So pag-usapan nga natin to mga kakimpaw, lalo na sa mga naghahanap ng ebidensya. So ayan, isang malaking supalpal para sa kanila to, lalo na kay Paolo Avellino po ito mismo nang galing. O, diba? So satisfying. Bongga. Anyway, bago tayo mag-start sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, paki-click lang po tayo na subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Basta mga balita po na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And nais ko naman mapasalamatan din ng ating mga taga-subaybay sa atin pong mga update at talaga pong nagmamahal kina Kim and Paolo. Hayaan po ninyo na pasalamatan ko kayo sa pamamagitan ng pagbabasa ng ilan pong mga comments mula sa ating mga commentors. So, ang una nga pong komento na napili natin ay nagmula po dito kay Horizon at Irene Miguel AC. Ayan, shoutout sa inyong dalawa na maraming salamat sa pagmamahal at pagtutok sa atin mga update tungkol kina Kim and Paolo araw-araw. So first comment po na tayo kay Horizon. Sabi niya, alam ko si Vice, si Catherine at Ann ay mas mataas talent fee noon. Ewan lang sa ngayon, tumaas na siguro talent fee ni Kim. Tumaas na yan, di ba? Daming project ni Kim Chiu ngayon, napaka-in-demand ni Kimi. For sure. Tapos nagkaroon pa siya ng international award. Imposible. Alam ko sa mga artista tuwing nakakatanggap po ng awards, pataas po ng pataas ang kanilang talent fee. Ganun yun eh. Yun ang alam ko. Ngayon, na nagkaroon po ng international award pa si Kim Chiu. O, di ba, bongga? Mas lalo pong tataas ang talent fee ni Kimi. Well, yan naman po, lang din naman, kumbaga ay usapan ng mga fans about sa talent fee ni Kimi. Kasi sa dami-rami na pwedeng ni Vice, si Kim Chiu pa. Di ba? Samantala, sabi naman ni Irene, 15,540 US ang pinakamababa niya at 23,000 ang maximum niya sa isang labas lang niya. Ibig sabihin, 850 to 1.2 million. Wala pa yon sa travel accommodation doon. Mababasa mo sa profile niya. So, ngayon, magkano na kaya? Baka mas mataas pa po. Yan talaga yung Pero ang laki talaga ng talent fee ni Kimi, ha. Tapos sunod-sunod pa yung projects. Pero masabihin na natin mas mataas ang talent fee ng iba. Halimbawa, mas mataas yung talent fee ni Vice. For any Catherine na lang pala. Ni Catherine. Mas marami pong projects si Kimi ngayon. So, parang kumbaga ay halimbawa 4M versus 1M. Nakaka-5 project si Kimi, for example, di 5M. Hindi masigit pa din. Sa dami ba naman ang nagiging labas-pasok talaga si Kim Chiu. Ang daming ang daming niyang ginagawa. Daming niyang appointment, daming ganaps, ganyan. Mabenta talaga si Kim Chiu. So, panalo pa rin talaga po. So, pero ngayon naniniwala ako tumaas pa po lalo ang talent fee ni Kimi. Pero walang problema doon, hindi naman siya hahabulin dahil kaya yan, na napakabait, napaka-responsableng mamamayan. Di ba?
kasama yan sa top payer ng tax, di ba? So, sabi naman ni Ma'am Norma Daya, good evening, Gandara. Yan. Siya yata ang highest paid na artist. Ay, hindi tayo sure kasi wala pang kasinong update. Gandara, sana'y alam na niya. Sana ang gagawin niya sa pera niya. Huwag na niyang ipaubaya yung pera niya kay Lakam. Immune na yan, Gandara, sa pangbabash nila sa Kimpaw. O ano, hanap kayo ng ibabash nyo sa kanilang dalawa? Hanap kayo mga bashers. Research kayo ng new bash nyo sa Kimpaw. Hindi na kami matitibag sa mga bash nyo. Immune na kami sa mga bash nyo, no ba? Hindi naman tatalab sa amin yan. Solid Kimpaw kami, lalo ng mga seniors. Di na kami maniniwala sa inyo. God is everywhere. He knows what's really happening in this world. So, kayo mga bashers, kundi kayo natatakot sa karma, matakot kayo kay Lord. God bless, Kimpaw. Okay, ito na naman tayo sa pera na pinag-uusapan na naman. Ano na naman sa Atilakan, pinapasok na naman. Patayin na natin yan kasi yung issue na yan, kasi hindi naman talaga natin alam ang punot tulo. Hiling yung manghimasok talaga, oh. So, pinag-usapan natin yan lately kasi syempre pinagpipray natin na maayos yung maging problem. Pero paano magiging maayos kung panay naman kayo ng gatong? Panay kayo dasal, pero panay kayo dasal na maayos na. Pero panay din naman kayo ng gatong. So, ano nangyayari? Kinakain na ulit yung sinusuka. Parang ganun lang din no? Wala pong mangyayari sa pagdadasal natin na maging maayos yung problema kung tayo mismo parang ayaw nating ayusin. Kasi panay tayo ganyan, ganto, ganere. Diba? So, ayan natin yung family matters. About naman po sa mga bashers, totoo, Ma'am Norma Daya. Gusto ko naman yung comment niya about sa mga bashers din. Research kayo ng iba ninyo strategy kasi umay na kami sa mga strategy ninyo mga bashers Wala na, immune na kami. Paano patatalab yan? Wala na. Sorry na lang, tinatawanan na lamang namin kayo. Samantala, ayun naman po sa komento ni Madam Remedios Ramos, maganda rin gabi, shoutout po sa inyo. Super ganda talaga ng idol natin. There's kahit anong suotin niyang damit, bumabagay sa kanya. Kahit may edad na, wala sa mukha niya. Parang sweet 16. Napaka-charming niya. Lalo na kapag umingiti, kitang-kita ang malalim na biloy sa may pisngin niya. O ano mga bashers? Lahat ang pambabato nyo kay Kimi Waepek. Lalo pa siyang inaangat ni Lord at tas lalong nagiging fresh, di ba? Kung ano, apektado si Kim Chiu, nako makikita niyo yung stress yan. Pero hindi, sa pa-fresh si Kimi, di niyo na ba napapansin na Waepek? Fresh na fresh si Kimi, oh. Anyway, ayun nga, lalo siyang inaangat at binibless ni Lord. Pinakamagandang gawin nyo, alagaan nyo na lang ang idol nyo, pasikatin nyo. Alam naman naming sobrang inggit ang nasa dibdib nyo. Ingat kayo. Nakakatawa na kayo. There's bakit kaya Kimpaw ang lagi na lang ginagawa ng issue. Nako, superstar ng mga idol natin. God bless. Mangisay sila sa sobrang inggit. Huy, grabe nga yan. Oo nga, laging Kimpaw. Pero yung ibang artist din naman, laging ginagawan din ang issues. It's just that sobrang in-demand ngayon ng Kimpaw. Nakakulong lang din tayo sa Kimpaw Kaya talagang lahat talagang sagap natin ang pangbabatikos kasi nakakulong nga po tayo sa update sa Kimpaw. Updated tayo always. Anyway, dumako naman tayo dito sa interview nito ni Paula Avellino. Pakinggan nyo, ha? Well, there are good restaurants here, so I'm more than excited to try them out.
Di ba nga, pinag-uusapan natin na nag-date ang Kim Pao. Yung mga bashers kasi, palibhasa, walang nakitang pictures together nila Kim and Paolo. Puro solo pic ni Kim, solo pic ni Pao. Kasi minsan, actually, wala nga picture si Paolo Kadalasan naman picture niya, mga stolen shot ni Kim Chu. So, kaya meron tayong update about sa kanilang dalawa. Pero, yun nga, since hindi together, hindi magkasama sa pictures, naghahanap yung lang mga bashers. Naghahanap ng ebidensya na nag-date talaga yung dalawa. Magka-date or magkasama sa wiki. Sorry na lang kayo kasi kay Paolo mismo nang galing, na talagang looking forward talaga siya sa mga best restaurant. Yan, syempre, anong gagawin niya doon? Diba? Kalungkot naman ng mag-isa. Ay, grabe. Gets nyo na yun. Basta alam nyo na yun. Mga bashers, ano lang siguro yung mga yan. Nagbibingi-bingihan talaga. Tagbubulag-bulagan sa katotohanan. Pero wala kayong magagawa. Kay Paolo mismo na nanggaling yan, Diba? Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa mga susunod na chika. Maraming pong salamat.